Magandang hapon, narito na mga balita sa inyong PRTV News Break. Sa likod ng pag-arangkada ng impeachment complaint laban kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., sinabi ni Presidential Communications Office Undersecretary at Palace Press Officer Claire Castro na walang nakikita ang Pangulo na nagawa niyang impeachable offense. Alamin natin ang detalyeng yan sa report ni Christian Bascones. Christian. Yes, walang pag-aalinlangan si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at tuloy sa pagtatrabaho sa kabila ng pagsisimula ng deliberasyon ng dalawang impeachment complaints na isinampa laban sa kanya. Ayon sa palasyo, nanindigan ng Pangulo na wala siyang ginawang mali at walang nilabag na batas o impeachable offense. Sinabi ni Palace Press Officer at PCO Undersecretary Claire Castro na nagpapatuloy sa pagtatrabaho ang presidente. Sa katunayan, abala ito sa pagdalo sa mga aktibidad at pagpupulong na makakatulong sa pagpapabuti ng bansa. Ngayong araw, nagipagpulong ang Pangulo sa President CEO ng Mitsubishi Corporation of Japan na si Takiya Nakanishi, kung saan pinag-usapan ang mga oportunidad at iba pang investments ng kumpanya at ng iba pang mga international business sa bansa. Git ng palasyo, isinaalang-alang na naanya ng presidente sa Kongreso ang reklamo at malaki ang tiwala niya sa mga mambabatas na tamang proseso lamang ang susundin sa pagtatalakay ng mga impeachment complaints. Bagamat inamin ng palasyo na may pag-aalala pa rin ng presidente sa posibleng epekto nito ng pagsasampa ng impeachment sa kanya dahil sa maaaring epekto nito sa ekonomiya ng bansa. Nananaig pa rin ang paggalang ng presidente sa saligang batas kaya hahayaan niyang umandar ang tamang proseso. Samantala, pinalagan ng palasyo ang pahayag ng Makabayan Bloc na sinabing walang pagkakaiba ang Pangulong Marcos Jr. sa kanyang amang dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. At sa banat itong ang big fish sa likod ng iskandalo ng korupsyon sa pamahalaan ay mismo ang presidente. Ayon pa sa palasyo, irrelevant ito o walang saysay hanggat hindi napapatunayan ang akusasyon sa Pangulo. Mamaya kinumpirma din ng palasyo na mayroong pagpupulong ang Pangulo at ang presidente ng National Museum at iba pang mga nakahanda at nakaschedule na aktibidad ng presidente. Yan muna ang ulat mula dito sa Malacanang. Balik sa iyo, Maan. Maraming salamat sa iyo, Christian Bascones. Kasama ang naging testimonya ng self-confessed bagman ni Vice President Sara Duterte na si Ramil Madriaga sa impeachment complaint laban sa pangalawang Pangulo. Kabilang ang mga nilalaman ng impeachment ay ang mga naging pahayag ni Madriaga under oath kaugnay sa nalalaman niya laban sa pangalawang Pangulo na pagtanggap umano ng pera mula sa gambling lords at pogo operators. Bagaman itinanggi ni Vice President Sara Duterte ang akusasyon, malaki ang paniniwala ng mga nagsampa ng reklamo na may bahid ng katotohanan ng sinabi ni Madriaga. Dalawang impeachment complaints ang kakaharapin ni Duterte na isinampa sa kanya kaninang umaga sa Kamara. Sa ibang balita, bumaba ang crime rate sa Pilipinas ng 24.32%. Ayon yan sa Philippine National Police. Sinabi ni PNP Chief General Jose Melencio Nartates Jr. na ngayong Enero nakapagtala sila ng 2,449 na incident sa focus crimes. Mas mababa ito sa 3,236 incidents na naitala noong 2025. Kabilang sa itinuturing na focus crime ay murder, homicide, physical injury, rape, robbery, theft at carnapping. Pinalawig ng PhilHealth ang sakop ng kanilang mga package sa middle-income contributors. Ayon kay Health Secretary Teodoro Herbosa, base sa kanilang talakayan ni Executive Secretary Ralph Recto, makakakuha na rin ng mas malawak na benefits sa ilalim ng PhilHealth ang middle-income contributors. Kabilang na ang basic accommodation sa mga ospital, maging sa zero balance billing sa ibang ospital. At yan ang mga balita na kalap ng inyong PRTV News Break. Live kami sa free-to-air, Beam Channel 31, Signal Channel 31 at sa YouTube. Tumutok din sa aming social media accounts sa Instagram, Facebook at TikTok sa @PRTV Prime Media. Abangan ang mas komprehensibong balitaan sa Arangkada Balita mamayang alas 5:30 ng hapon. Ako po si Maan Macapagal. Magandang hapon.